Ka-Express, buong mundo na pabilib, hindi lang basta pagbabalik, kundi isang monster resurgence ang ipinamalas ni Kai Sotto sa Japan B-League. Matapos ang nakakatakot na 2025 ACL tear at kamakailang ankle tweak, pinatunayan ng 7'3" Gilas anchor na siya ay 100% back matapos ilista ang dambuhalang 20 points, 14 rebounds at 2 blocks sa isang thriller win ng Koshigaya Alphas laban ng Livanga Hokkaido. Mula sa 0 points nung nakaraang linggo, paano nga ba nagawang duminahin ni Kai ang paint laban sa mga world-class imports gaya ni Thomas Welsh? Ang kanyang back-to-back double-double ay hindi lang tagumpay sa Japan, kundi isang malakas na babala para sa New Zealand at Australia sa darating na FIBA qualifiers ngayong February 26. So hihimayin natin ang progression ni Kai, ang kanyang career high sa assist at kung paano ang kanyang full mobility ang magiging susi ni Coach Tim Cone para sa Gilas. So handa na ba ang Gilas sa pagdating ng new and improved Kaiju? Huwag kukulap dahil ang higante ay gising na. Buong mundo na pabilib matapos ang mahabang panahon ng pag-aantay at pagdarasal ng mga basketball fans. Official nang nagdeklara ng kanyang pagbabalik ang ating pambansang higante. Hindi lang basta laro kundi isang masterclass performance ang ipinamalas ni Kai sa Japan B-League. Sa harap ng libo-libong fans sa Japan, pinatunayan ng 7'3" Gilas anchor na hindi hadlang ang mga nakarang injury para muling maghari sa paint. Ang kanyang huling laro ngayon, laban sa Livanga Hokkaido ay hindi lang basta panalo para sa Koshigaya Alphas. Ito ay isang statement win na niyanig ang buong Asian basketball scene. Sa score na 81-80, kinuha ni Kai ang bawat momentum, bit-bit ang dambuhalang 20 points, 14 rebounds, 2 assists and 2 blocks sa loob lamang ng 29 minutes. Pero bago natin marating ang tagumpay na to, hihimayin muna natin ang madamdaming pinagdaanan ni Kai. Matatandaan na naging heartbreaking ang kanyang taong 2025 matapos siyang tamaan ng ACL tear at sinundan pa ng isang kamakailang ankle tweak. Maraming kritiko ang nagsabing baka hindi na maibalik ni Kai ang kanyang dating bilis at verticality. Sa katunayan, noong January 24 laban sa Ibaraki, marami ang kinakabahan nang magtala siya ng 0 points sa loob ng 11 minutes. Pero doon natin nakita ang tunay na karakter ng isang Kaiju. Hindi siya sumuko mula sa 6 points noong January 28 hanggang sa pagpapakitang gilas ng career high sa assist, 6th assist nitong January 31. Unti-unting binuksan ni Kai ang beast mode na kinatatakutan ng mga Japanese teams. At sa laban niya kontra Livanga, kitang-kita ang full mobility ni Kai. Wala nang bakas ng pag-iingat sa kanyang mga tuhod. Sa bawat rim run, pick and roll finish at matinding rim protection, ipinakita ni Kai na siya ang pinakamahalagang pyesa sa depensa at atake ng Koshigaya. Ang kanilang tapatan ni Thomas Welsh, ang rebounding leader ng Livanga, ay naging isang bakbakan ng mga higante. Pero sa huli, ang soft touch at length ni Kai ang nagpatahimik sa home crowd ng Hokkaido. Ang bawat dunk at clutch block ni Kai sa endgame ay nagsilbing gasolina para sa Koshigaya Alphas na makatakas sa isang diktang upset win. Ang epekto nito, isang dambuhalang confidence boost, hindi lang para kay Kai, kundi para sa buong Gilas Pilipinas. At habang papalapit ang FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers, ngayong February 26, ang balitang ito, ang pinakahinihintay ni Coach Tim, ang pagkakaroon ng isang healthy at dominant na Kai ay magbibigay sa atin ng sandata laban sa mga physical squads gaya ng New Zealand at Australia. Ang online buzz sa social media ay punong-puno ng paghanga. The real Kai Sotto is finally here. Gilas is looking dangerous with a 100% Kai Sotto. Habang naghahanda ang Koshigaya para sa kanilang susunod na games laban sa Ganmak Crane Thunders, isang bagay ang sigurado, ang higante ng Pilipinas ay gising na at handa na niyang lamunin ang sinumang haharang sa kanyang landas. Hindi lang basta swerte ang nakita natin, 2014 double-double ni Kai laban sa Hokkaido. Kung titingnan natin ang progression ng kanyang huling 4 na laro, makikita ang isang seryosong evolusyon ng kanyang laro na bihirang makita sa isang player na galing sa malalang injury. Well, noong January 24 sa kanyang unang sabak, marami ang nadismaya sa kanyang 0 points and 1 rebound na output. Pero ayon sa ating strategic analysis, yun ay isang fill-out game pa lang.
Maingat ang coaching staff ng Koshigaya Alphas dahil sa kanyang ankle tweak. Pero pansin ninyo ang talon ng kanyang stats mula sa 6 points noong January 28, biglang sumabog sa 14 points at career high 6 assists nitong January 31. Eto ang new Kai Soto, hindi lang siya basta taga-abang ng pasa sa ilalim, siya na ngayon ay isang point center. Ang kakayahan ni Kai na mag-facilitate mula sa high post at makahanap ng mga open shooters ay isang tactical goldmine para kay Coach Tim. Sa sistema ni Coach Tim, mahalaga ang spacing at ball movement. Ang makitang si Kai ay nagtala ng 6 assists sa Japan ay nagpapadala ng shockwaves sa New Zealand at Australia. At bakit? Dahil mahirapan ang mga Oceanic squads na i-double team si Kai. Kapag ginawa nila yon, may vision na si Kai para ipasa ang bola kina Dwight Ramos o Scottie Thompson sa labas. Ito ang strategic implication na magpapatulog ng mga scouting coaches ng ating mga kalaban. Ang 7'3 player na marunong magpasa at may high mobility ay isang matchup nightmare sa international stage. So hihimayin din natin ang kanyang defensive dominance. Sa huling dalawang laro laban sa Livanga Hokkaido, nagtala si Kai ng kabuang 5 blocks. Hindi na lang siya basta nakatayo sa gitna, nakikita na natin ang kanyang bilis sa lateral movement para habulin ang mga perimeter players. Ang kanyang rim protection ay bumalik na sa 100% mobility. Sa ilalim ni Coach Tim, ang depensa ay priority. At sa darating na FIBA qualifier sa MOA Arena, si Kai ang magsisilbing anchor ng ating interior defense laban sa matatangkad na wings ng New Zealand. Ang pagkakaroon ng isang Kai na kayang makipagsabayan sa takbuhan ay magbibigay ng kumpiyansa sa ating perimeter defenders na maging mas agresibo sa ball pressure. So kumustahin naman natin ang Gilas player pool. Habang si Kai ay nagpapakitang gilas, ang kanyang Gilas teammate na si Dwight Ramos ay nananatiling consistent para sa Livanga Hokkaido na may 13 points sa kanilang unang tapatan. Ang friendly rivalry na ito ni Kai at Dwight ay nagpapatala sa kanilang ability bago ang training camp sa mid-February. Samantala, aktibo naman sina Junmar Fajardo at Sergio Perez sa PBA. Ang Gilas pool ay nananatiling malalim na mahigit 20 candidates, pero malinaw na ang core ng ating frontcourt ay iikot sa resurgence ni Kai. Ang kanyang form recovery ay ang pinakamalaking moral booster matapos ang ating Asia Cup exit noong 2025. At ang huling katanungan ng marami, paano ito mag-translate sa qualifier wins? Simple lang, sa FIBA, ang laro ay nakabase sa efficiency at size. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.